Yun, pinatatawag na. Ha? Pinatatawag na si Chis Escudero ng COMELEC, pinagpapaliwanagin tungkol doon sa illegal campaign donation. Si Chis Escudero, pinapatawag na ng COMELEC. Pinagpapaliwanag mismo siya tungkol doon sa illegal campaign distribution, ay illegal campaign contribution. Maalala natin na inamin mismo yan ni Chis Escudero. Hindi niya naman kasi maidideny na yan kasi sinubmit niya yun sa kanyang SOSE, yung Statement of Campaign Contributions and Expenditures noong 2022. Sa 2022 elections, nag-donate sa kanya ang isang contractor, may-ari ng Center Waste Construction Corporation, si Lawrence Lubiano, nag-donate sa kanya ng 30 million. Nakalagay yan dun sa kanyang SOSE kaya hindi niya maidideny na yun kasi notarized yun. Alam nga naman bawiin niya yun. At inamin na rin yun ni Chis Escudero. Kaya lang sabi ni Chis Escudero, kaibigan ko lang naman yun. Saka hindi ako nakikialam sa kontrata niya. Kaya lang, ang hirap niya nung ipaliwanag yon. Pagdating kasi sa violation ng election law, election code, election offense, hindi po kailangan dyan ipaliwanag na kung anong relasyon mo doon. Hindi ganun. Unang-una, nakatanggap ka ba ng campaign contribution? Sagot yan, yes. Magkano? Okay, 30 million. Sino? Ang nagbigay daw, Lawrence Lubiano. Inamin niya yon. Sino si Lawrence Lubiano? May-ari, manager ng Center Waste Construction. Sunod na tanong, ang Center Waste Construction ba ay may nakuhang kontrata sa gobyerno? Yes. Magkano? Malaki. Kailan? Ganitong mga taon. Nung panahon ba na nag-donate ang Center Waste Construction ay si Lawrence Lubiano sa kanya? May kontrata ba ito sa gobyerno? Yes. Nung isang araw o nung isang linggo, pinatawag na si Lawrence Lubiano. Hindi yata sumipot eh. Bukang alam niyang madidiin siya lalo. Ngayon, pero kahit hindi siya sumipot, magdidesisyon na ang COMELEC sa kaso na yan. Ngayon naman, ang pinagpapaliwanag si Chis Escudero, ipapatawag na. Kasi hindi lang naman ang mapaparusahan dyan yung nagbigay, pati yung tumanggap. Kasi lalo na si Chis, abogado naman siya, senador pa siya, silang gumagawa ng batas. Tapos hindi mo alam na bawal ang isang kandidato o ang isang political party na tumanggap ng campaign contribution o donation sa sino mang tao, persona, natural person o korporasyon na may kontrata sa gobyerno. Pagsusupply man ng mga gamit, materyales o kaya paggawa ng mga public works. Yun. Yan yung malinaw na nakalagay sa batas. Bawal. Hindi immaterial na doon ko. Kaibigan ko lang naman kasi siya. Kaibigan ko lang naman. O wala naman akong alam sa kanya mga transaksyon. Hindi dipinsa yun. Kasi yan ang election offense, hindi kailangan dyan yung criminal intent. Ang kailangan dyan yung basta't nagawa mo yun, na yun, guilty ka na doon. At ang mahirap dito, alam nyo, hindi naman 6 years pataas ang penalty dito. Hindi ka makukulong ng matagal. Hindi 6 years pataas. Parang 1 year pataas lang yan eh. 1 year o 2 years yun. Pasensya na. Pero sigurado ako na hindi ito matagal na pagkakakulong. Ng mga 12 years, ganon. Hindi. Pero, ang matindi dito, nabasa ko ang penalty dito. Hindi, usually kasi kapag mababa sa 6 years ang penalty mo na pagkakakulong, pwede kang pwede kang i-probation. Ibig sabihin, hindi ka rin naman makukulong. Magre-report ka lang doon sa probation officer. Ito hindi probationable. Kaya kahit masintensyahan ka ng 2 years na pagkakakulong dito, makukulong ka pa rin kasi hindi siya under probation. Hindi siya under probation, hindi siya probationable. Nakalagay sa batas mismo nakalagay na kapag nasintensyahan ka dito sa election offense na ito, hindi ka covered ng probation. So ibig sabihin, halimbawa si Chis, patunayang guilty. O pag napatunayan siyang guilty dyan, hindi siya pwede mag-apply ng probation para hindi siya makulong kasi hindi nga probationable. Pangalawa, aside, umaliban sa pagkakakulong, pwede pang sentensyahan ka, may kasabay pa yan na sentensya na hindi ka na pwedeng humawak ng pwesto sa gobyerno at hindi ka na rin pwedeng tumakbo sa gobyerno, sa posisyon sa gobyerno. Wala na. Perpetual disqualification from holding
or from running for a public office. Wala na. Kahit pala kapitan ng barangay, hindi na siya pwedeng tumakbo. Wala na. Mawawala na yung ano niya. Diyan na matatapos ang political career ni Chis Escudero. Kaya yung halimbawang kaso niya doon sa mga korupsyon, doon sa flood control, pwedeng sabihin niya mahirap tunayan yun. Pero itong kaso niya sa campaign contributions, yung illegal campaign contributions, tumanggap siya ng illegal na campaign contributions, madaling patunayan ito eh. Madaling patunayan ito kasi yun lang naman ang sasagutin dun eh. Una, tumanggap ka ba? Hindi niya na madidinay yun kasi dineclare niya na, notarized na yung sinubmit niya eh. Pangalawa, yung bang tumanggap, nagbigay sa'yo ay kontraktor? Oo. Sabihin natin na hindi yung construction company ang nagbigay sa kanya, pero yung may-ari ng construction company, kontraktor yun, si Lubiano, at yun yung nagbigay sa kanya. Ang sunod na tanong, may kontrata ba ang Centerways Construction sa gobyerno nung panahong nagbigay sa kanya? Yes. Kaya, hindi na rin ito mahina patunayan kasi inamin na ni Chis na tumanggap siya. Si Lubiano, under oath doon sa kamera nang isinalang doon, tinanong na din ito. Tinanong ni Chel Jokno mismo, okay, under oath ka ha? Lahat ng sasabihin mo dito, anumang sasabihin mo dito, magagamit laban sa'yo. O yun, tinanong siya, nagbigay ka ba ng campaign contribution? Oo. Kailan? 2022. Kanino? Kay Senator Chis po. Magkano? 30 million. O, ganun lang. Sunod na tanong, ikaw, ano bang construction yung pag-aari mo? Centerways Construction. May kontrata ba sa gobyerno ang Centerways Construction? Yes. Sa katunayan, yung Centerways Construction kasama doon sa top 50 na contractors na binanggit ni PBBM na nangunguna sa pinakamaraming Kaya ito, mahirapan dito si Chis. Kaya mainit ang ulo ni Chis kay Romualdez tungkol doon sa flood control. Ang problema, hindi lang flood control ang kakaharapin niyang issue o kinakaharap niyang issue. Hiwalay na issue itong campaign contribution ito, campaign donation. Hiwalay ito. Madaling mapatunayan ito. Pwedeng mapatagal pa yung sa flood control. Pero ito mabilis. Mabilis ito. Madali lang itong patunayan. Kunti lang yung mga elements ng crime na ito. Kaya daming problema ngayon ni Escudero kaya mainit ang dugo. Mainit ang dugo. Okay? Sige, abangan natin kung anong mangyayari dyan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.